Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Adbyento. Isama po natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Pasasalamat mula sa Biagtan Family, Team Y, Estrada Family, Pulve Family, Gaterin Family, Joy Flores and Family, LJ Workers, Perly Bensig and Family, Rodora Tan, Valeroso Family, Prado Family, Urbistondo Family, Baral Family, Caliote Family, Aquino Family, Ang Family, Almero Family, Chan Family, De Jesus Family, Reyes Family, Imay Family, Cato Family, Chinchilla Family, Calabig Family, Soriano Family, Chan Family, Quizon Family, 11 Family. Para rin po sa kaarawan ni na Krista Rica, Barry, Cherry Lou, Christina Larsen, Raymond Astrera, and Marfy Songalia. Special intention mula kina Alfredo Lloyd Mascardo, Elizabeth Mascardo, Elaine Mascardo, MC Bohos, Zenaida Lim, Belen Chu, Hernandez Family, Pascual Family, Ramota Family, Marian Cabral, Justin Galang, and Vian Mendoza and Family. Gayon din po para sa kagalingan ni na Carmelita Cabrera, Domingo Chan, Carmelita Ang de Jesus, Masaya Cato, John Paul Ang, Hernan Cruz, Angelita Rosario, Amalia Blanco, Estelita Ramota, Nenita Ramota, Noel Pascual, Nick Pascual, Susan Jinko, Mercedes Lacson, Telly Lacson, Armin Ramota, Rogelio Tinaco, and Remedios Mendoza. Ipanalangin din po natin ang kaluluwa ng mga yumao nating kapatid na sina Maria, Felicidad, Tomas, Jesus, Zenon, Rosario, Carlos, Raul, Domingo, Lourdes, Silvestre Sr., Silvestre Jr., Purificacion, Antonio Sr., Jocelyn, Winifreda, Teodoro, Armando, Francisca, Demetrio, Augusto, and Roger Nava. Nananawagan si Juan Bautista na magsisi tayo at magbalik loob sa Diyos. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Suriin natin ang ating pagmamalabis at aminin ang ating mga pagkukulang. Ang mga bundok ng ating pagmamataas at ang mga lambak ng ating pagkahumaling sa sanlibutan ay mga balakid sa daraanan ng Panginoon. Isang matuwid na daan ang kailangan nating ihanda sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob sa Diyos at pagpapanibago ng buhay. Ang mumumuno po sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Richie Estrada ng MSC. Magsitayo na po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumainyo rin.
Mga kapatid, nasa ikalawang linggo na tayo ng Adbyento. At ngayon ay ating sisindihan ang ikalawang kandila sa korona ng Adbyento, ang kandila ng Bethlehem. Ito ay nagpapaalala sa atin sa paglalakbay ni Maria at Jose tungo sa Bethlehem. Ang kandila rin ito ay sumisimbolo sa pananampalataya sa Diyos. Tulad ng pananampalataya ni Maria at Jose, sa ating ginagawang paghahanda, marapati naman nating panghawakan ang ating pananalig sa Diyos. At ngayong taon ng misyon, maangkin din naman natin ang pananampalatayang tulad ng kay Jose at Maria upang sa paglalakbay natin sa landas ng ating buhay, ang ating Bethlehem ay magampanan natin ang pagiging saksi ng Diyos para sa iba. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang ating tulong ay nasa ngalan ng Panginoon, na may gawa ng langit at lupa. Panginoon, Ikaw ang liwanag ng sandigdigan. Halina, manunubos, halina. Magningning nawa ang aming mga puso sa liwanag ng iyong pag-ibig. Siya nawa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inyo nawang basbasan ang kandila na ito na sumasagisag sa pananampalataya na isinasabuhay na Maria at Jose sa kanilang matapat na pagtugon sa iyong tawag. Sa aming sariling paglalakbay, kami nawa ay maging handang tumugon sa iyong tawag at maging masikasig na tagapagpahayag ng pananampalataya sa mga kapatid naming may hirap. Ang pananampalataya din nawa ito ang magbigay daan upang maging bukas palad, bukas loob sa mismong inyong iniatas na dalhin ang mabuting balita ng pagdating ni Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Ama naming makapangyarihan, aming sisindihan ang kandila ng Bethlehem sa landas ng aming buhay. At sa panahon ito ng paghahanda sa Kapaskuhan at sa kanyang muling pagbabalik, amin nawang panghawakan ang pananampalataya sa iyo. Itulot mo po namin naghahanda sa kanyang pagdating ay maging handang tanggapin siya sa mga puso namin upang amin na ipadama ang kanyang presensya sa mga kapatid namin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos na isa, ang katulang hanggan. Amen. Amen. Para tayo maging karapat-dapat sa ating pagdiriwang sa ngayon, mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan at pagsisihan natin ang lahat ng mga ito. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po, pakinggan ang salita ng Diyos. Maririnig natin ang mga mapagkalingang pahayag ng Diyos para sa kanyang sambayanang bihag sa Babylonia. Ang panawagang ihanda ang daraanan ng Panginoon ay nasasalamin sa ating ebanghelyo ngayon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos, aliwin nyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkakaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaganda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ng mga lambak, patagi ng mga burol at bundok, at pantayin ng mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makakilala ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang, at tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin, at papatnubayan ang tupang may sukli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo ay ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa Panginoon ng salita. Sinabi niyang ang mga likod niya ay magiging payapa. Kung magsisisi at dinababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang pagdingap. Tugon. Pag-ibig mo ay ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari iyong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Tugon. Pag-ibig mo ay ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoon Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari, pawang katarungan, magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Tugon. Pag-ibig mo ay ipakita, iligtas kami sa dusa. Lilikha ang Diyos ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katarungan. Inaanyayahan niya tayong maghintay at maghanda sa pamamagitan ng pagsisisi at banal na pamumuhay. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Huwag ninyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw,
buwan at mga bituin. At ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. Araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo naghihintay, sikapin ninyong mamuhay ng payapa, walang dungis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Ito ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapa. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Narinig ko lang po na may nagsabi na ang pagmamahal daw ay parang pagtitinda ng taho. Kailangang ipagsigawan. Sana all pinagsisigawan. Sigaw. Ang sigaw po ay isang malakas na ekspresyon gamit ang bibig na may pinaghuhugutang malalim na katotohanan mula sa puso. May sigaw to cheer dahil nagagalak tayo. May sigaw dahil galit. May sigaw dahil takot. May sigaw upang magpatahimik dahil ayaw matuligsa. At may sigaw dahil gustong mapakinggan. Sigaw. Ito po ang pamamaraan ng propeta upang maipangaral ang katotohanan ng Diyos sa kanyang bayan. At sa ating ebanghelyo ngayon, ang lugar ng pagsigaw ng sugo ng Diyos ay sa ilang.
Sa Biblia po, napakayaman ng simbolismo ng ilang. Dahil ang ilang ay sinasabing teritoryo ng dyablo. Ngunit, ito rin ang lugar ng pagtatagpo ng Diyos at ng tao. Sa ilang nagtaksil ang bayan ng Israel sa pagsamba sa ibang Diyos-Diyosan. Sa ilang naman din, inirang ng Diyos ang Israel bilang kanyang bayan. Sa ilang nalumbay at gusto nang mamatay ni Propeta Elias, ngunit sa ilang din ay naranasan niya ang presensya ng Diyos sa isang banayad na tinig. Sa ilang ay pinukso si Jesus ng dyablo, ngunit sa ilang din ay kasama ni Jesus ang Espiritu Santo. Mga kapatid, at sa ilang kailangang isigaw at ipangaral ng propeta ang katotohanan ng Diyos. Dahil ang ilang ay isang lugar ng pagdedesisyon. At literal na sisigaw ang sugo ng Diyos dahil kailangang marinig ang kanyang boses ng mga tao nang maibaling sila mula sa mapanlinlang na impluwensya ng dyablo tungo sa katotohanan ng Diyos. Mga kapatid, ang sigaw po ng sugo ng Diyos, ayon na rin sa ating unang pagbasa, ang siyang magmumulat sa mata at pumupukaw sa puso sa katotohanan na ang Diyos ay nais na humango sa kanyang bayan mula sa pagkaalipin at na ang makapangyarihang Diyos na darating ay tulad ng isang pastol na kakalinga sa kanyang mga tupa sa kanyang sariling bisig. At ito po ang konteksto ni San Juan bilang sugo ng Diyos na siyang sisigaw sa ilang. Ang sigaw ni Juan sa ilang, gaya ng kahit na anong sigaw, ay may pinaghuhugutang katotohanan. Ngunit di gaya ng ibang sigaw, ang kanyang pagsigaw sa ilang ay upang ipangaral ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan. At higit sa lahat, upang ituro ang mga tao kay Jesus na higit pa kaysa sa Kanya. Dahil sa una pa lang, klaro nang sinabi ni San Marcos sa ating Ebanghelyo ngayon kung sino ang focus, si Jesus. Sinulat niya, ito ang simula ng mabuting balita tungkol kay Jesus, hindi tungkol kay Juan. Mga kapatid, sa diwa po ng ating binyag, tayo ay tinatawag din na maging mga propeta na nagpapahayag ng katotohanan ng Diyos. Minsan makikita natin ang ating mga sarili na kailangang sumigaw upang ipahayag ang salita ng Diyos sa mundong maraming nag-iingay, sa mundong maraming sumisigaw ng ibang klaseng balita. Ang mundo ay isang malawak na ilang kung saan kailangan nating marinig ang ating boses dahil maraming kompetisyon at maraming gustong magpatahimik ng magandang balita na nagbibigay ng pag-asa, na nagsusulong ng hustisya, na nagtuturo sa kaganapan ng buhay. Mga kapatid, sa ikalawang linggo po ito ng Adbyento, ipinapaalala sa atin na tulad ni San Juan, ang layunin at kahihinatnan ng ating sigaw bilang mga propeta ay hindi upang maging isa lamang sa mga ingay ng mundo, hindi upang dumagdag sa mga ingay na hindi naman tumutukoy kay Kristo, at lalong higit, hindi upang ang focus ay magiging tayo. Dahil sa una pa lang, klaro nang sinulat ni San Marcos kung sino ang focus, si Jesus. Sinulat niya, ito ang simula ng mabuting balita tungkol kay Jesus, hindi tungkol sa atin. Ang layunin po ng ating sigaw ay ang pagmumulat ng mga mata at pagpupukaw ng mga puso tungo sa katotohanan ng Diyos. Katotohanang hindi lamang tumutiligsa sa kasamaan, kundi nagpapahayag din ng pag-asa at kaganapan ng buhay. Mga kapatid, sa ating pagpapatuloy sa paglalakbay sa panahon ng Adbyento, mangyaring tanungin natin ang ating mga sarili, para saan ka sumisigaw? O di kaya naman, para kanino ka
sumisigaw. Tayo po tayo. Ating ipahayag ang ating pananampalataya at tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naruluklog sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sama upang matularan natin si Juan Bautista na naghahanda at nagtataguyod ng daan ng Panginoon. Buong tiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni Juan Bautistang umakay sa mga tao para makilala si Jesus, nawa ay maituro ng simbahan na si Jesucristo ang tanging tagapagligtas at Panginoon ng ating kasaysayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tagapagtaguyod nawa ng katotohanan ang mga namumuno sa pamahalaan at wakasan nawa nila ang mga kasinungalingan na nagdudulot ng pagkawatak-watak sa ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng bawat komunidad ang mga may kapansanan at makasalanan at tulungan silang magkaroon ng makabuluhang pamumuhay at makabangon muli mula sa kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagtalaga ng kanilang sarili sa buhay relihiyoso, nawa ay ihanda nila ang daraanan ng Panginoon sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Masilayan nawa ng mga kapatid nating yumao ang kaningningang walang hanggan ng Panginoon sa kanyang kaharian sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ikaw ang aming kaligtasan. Patagin mo ang aming paglilingkod sa iyong anak at sa aming kapwa. Siyang nag-ahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Ipinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagdisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghatid na iyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, daihando para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa Diyos mo ang pagkabuhay, kaming natubos mong tunay.
namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga galing na sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at nilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sa iyo kaharian, ang kapangyarihan at ang kakurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Nagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace, peace. Spirit with. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Act of Spiritual Communion. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na sarusalo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Orasyo Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkaloban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyong ihintuna ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Tumutulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Panalangin mo kami. San Roque. Panalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz. Panalangin mo San kami. Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. Panalangin para sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na Ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Inais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Inirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isang huni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahari ay patuloy may sa katuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan ng pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo ay nagtitiwala, pagdahilan mo kami sa iyo ay nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Panalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Panalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Panalangin mo kami. Magsiupo po muna para sa mga pasasalamat. Una po, nagpapasalamat kami sa sponsor ng misa ngayon, ang Cluster Faith, sa pangunguna ni Brother Romy Austria. Ikalawa, pasalamatan din po natin ang mga nag-serve, ang mga nag-alay, at ang mga sumubaybay sa live stream na ito. At ikatlo, pasalamatan din po natin ang nagdaos ng ating misa sa pangunguna ni Reverend Father Rich Estrada ng MSC, kasama si Reverend Michael Angelo de Calos ng MSC. Paanyaya po, inaanyayahan po natin ang lahat na suportahan ang ating programang Isang Dakot. Ang inyong tulong ay makakapawi ng gutom ng ating mga kapatid na higit nangangailangan. Muli po maraming salamat. Magsitayo na po tayo. So gusto ko lang dagdagan yung announcement. So yung sa Isang Dakot, pwede na po tayo magbalik offer ng Isang Dakot, no? Kasi binabalik naman natin yung ating cluster masses every Sunday. So pwede na kayong magbalik mag-offer. So sa lahat po ng mga chapel leaders, sa lahat ng sakupan ng ating mission station, ay pwede na kayong magbalik offer ng ating bigas para sa ating mga kapatid na mas nangailangan pa talaga, na kailangan natin tulungan. At pangalawa, maraming salamat sa lahat ng mga kakilala natin, naging kasapin natin, din lang dito, pati sa ibang bansa, na patuloy na tumutulong sa atin sa ating mission station financially. No? Maraming salamat sa inyong lahat.
Sa lahat rin po na nagpapadala ng kanilang tulong financially through GCash, no? Maraming salamat. Maraming salamat. Sana pagpalain pa kayong lahat na patuloy na nakikibahagi ng biyaya galing sa Diyos. So, muli, maraming salamat sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na po ang ating pagdiriwang. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.